Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Takot ka ba sa dilim? At ayaw mo ng nag-iisa? Huwag kang mag-alala. Dahil may isang nilalang sa kabilang mundo na handa kang samahan kahit saan habang buhay. Narito ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Maligno. Sa isa na namang gabi ng lagi.
Ano, di ka rin makatulog? Oo, gising ka pa rin pala. Napakaingay ng mga aso sa labas. At nakakakilapot ng kanilang mga lulong. Napansin mo rin pala. At may narinig din akong parang malakas na atumal ng isang baka. Ano kayang nangyayari, Simeon? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Diling. Sa tanda ko ng ito, wala akong matandaan ng mga may mga pangyayaring ganito dito sa lugar natin. Ngayon lang. Aida, nasa harap ka ng pagkain, hikap ka ng hikap. Oo nga. Napuyat ho ako kagabi tayo eh. Sobra naman kasing ingay ng mga aso. Malakas pala ulan. Ay, kami nga ng itay mo nagtakip na lang ng unan sa tenga para makatulog. Dahil kung hindi, nako, tsak na puyat din kami katulad mo. O siya, sige na, kumain ka na. Masarap yung sinangag at tapang baka. Kain ka na. Diling, asin yung kape ko. Ay, teka. Oh, eto. Ay, inumin mo na yan habang mainit pa. Naka na. Oh, Asa nga pala si Buboy? Tulog pa ba? Bakit hindi natin kasabay mag-almusal? Ay, naku, tay. Nang magising ako, wala na sa tabi ko. Tiyak nasa labasan na naman yun, naglalaro. Noy! Oh, Oh! No! Ayun na pala eh! Oh, saan ka pa galing na bata ka? Oh, boy! Galing po ako sa bukid eh. bakit humahakos ka? Anong ginawa mo ron? Mag-aalala sana ako doon. Kaya lang, nagkakagulo yung mga tao. Kakagulo? Opo! Kasi, nagtataka sila doon sa nangyari doon sa mga punong kahoy. Bakit? Ano nangyari? Bali! Nakatumba lahat. Ano? Opo! Bakit? May bagyo ba kagabi? Wala namang anunsyo sa radyo Tsaka, hindi naman ganun kalakasan yung hangin kagabi. Hindi lang po yun nangyari, Lola. Oh, bakit? Kasi, maliban doon sa nangyari doon sa mga punong kahoy, marami din po namatay na mga aso at ibang mga hayop. Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. Sa palagay mo, Elmo, ang nangyari kagabi, resulta lang ba yun ng pagsusungit ng panahon? Kung ang nangyari sa mga puno ang pagbabasihan, maaring oo. Pero ang nangyari sa mga hayop, yun ang malaking palaisipan. Sa tingin mo, posible kaya na totoo ang iniisip ng mga tao? Na nakakagawan nyo ng isang kakaibang nilalang? Tulad ng kapre, halimbawa. Imposible naman yata, Itay. Pero sino? At ano naman ang maaaring gumawa nun? Baka naman kagagawan lang yun ng ilang tao na nais manakot. Yung mga taong nagbabalak ng hindi maganda dito sa lugar natin. Sino nga? Yung tulad ng magnanakaw. Mas mahirap naman yatang paniwalaan dyan, Elmo. Bakit naman ho, Itay? Kung totoong hinala mo, kaya ba nilang gawin ang sirain ng mga punong kahoy? At pumatay ng ganong karaming hayop sa loob ng isang gabi?
Itay? Mas gugustuhin ko pang maniwala sa sinasabi ng ibang tao na hindi ordinaryong nilalang ang may gawa nun, kundi isang halimaw. Halimaw ang may kagagawa nun, Elmo. Pagbilang ko ng 10, nakatago na kayo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Pito! Hello! Siyam! Sampo! Hihihi! Ayan na ako! Kala nyo, alam ko kung saan kayo nagtatago! Andyan na ako! Hala? Yun! Parang may sumusudyot! Yun! Sa may damuhan! May gumalaw! Siguradong may nagtatago dun! Huli ka ngayon! Bata, halika. Ha? Pinsan mo. Oh, niluloko yata sa akin, oh. Tinatakot ako. Ha? Alam mo, ha? Matatakot mo ako? Di ko. Lalapit ako ng dahan-dahan. Ganyan ka, bata. Halika. Ha? Ay, ang laki-laki naman yata ng boses yun. Dito ako nagtatago. Dalihan mo. Ha? Bilis! Ay! Huwag na ako takutin, ha? Hindi, ayaw na ako. Sige kayo. Hindi kita tinatago. Halika. Dali. Parang kinakabahan ako. Parang... Ay! Ayoko na! Ayoko na! Iniwan niya ako. Hindi niya ako gustong kalaro. Katulad ka rin ng iba. Ayaw mo sa akin. Lahat kayo ayaw mo sa akin. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo pinagtitirihan? Kayo ang mga walang buwenta. Mga walang silbi. Pagsisisihan niyo ang ginagawa niyo sa akin. Pagsisisihan niyo! Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Buboy? Nay! Oh, hinahanap ka ng mga kalaro mo sa labas. Bakit mo raw sila iniwan? Ayoko na akong maglaro. Ano? Ay, bakit? May nakaaway ka ba sa mga kalaro mo? Wala po. Basta ayoko na maglaro. Anak, bakit? Teka, bakit parang nanginginig ka? Ay, Ano, may nararamdaman ka ba? May masakit ba sa'yo? wala ako. Yan, halika nga. Oh, wala ka namang lagnat ah. Wala nga ako sakit. Basta, ayoko na maglaro sa labas. Teka nga. Bakit ba, anak? Naku, naninibago ako sa'yo eh. Ayoko na mapaglaro. Dito na lang ako sa loob ng bahay. Ayoko na ako sa labas. Ayoko. Anak? Ano ba nangyari kay Boboy kanina? Ay, naku, ewan ko ba. Pero, may binabanggit siya sa akin na may narinig daw siyang malaking boses na tumatawag sa kanya habang naglalaro sila. Kaya ayun, natakot siya at iniwan ng mga kalaro niya.
Malaking boses? Oo. Baka naman binibiro lang siya ng mga kalaro niya. Ayun nga rin ang sinabi ko. Pero ayaw niya maniwala. At takot na takot siya. Sa kabilang banda, mabuti na rin yun. Para matigil siya dito sa bahay. Hindi yung palagi na lang siyang gumagala sa labas. Sa bagay. Siya, tulog na tayo. Maaga pa kaming pupunta ni Itay sa bukid. Oh, sige. Naantok na nga rin ako. Ay, good night. Hoy, sabi ko good night. Good night then. Wala ba akong kiss? Ano ka ba? Matulog na tayo. Ganyan ka na ha. Porque asawa mo na ako, nagbago ka na. Kakaitis ka. Uy, bakit ka tumalikod? Umarap ka nga. Ayoko. Huwag mo akong hawakan. At huwag mo na rin akong kausapin kahit kailan. Ano ba nangyayari sa akin? Hindi ako makatulog. Buti pa si Inay at Itay, tulog na. Kakainis naman. Buti pa lumabas muna ako ng kwarto. Doon muna ako sa sala. Akaso talaga. Doon na muna ako sa sopa, magpapaantok. Oh? May kumakatok. Sandali nga. Sandali lang. Sino man ito? Gabing-gabi na eh. Diyan na. Ano ba ka? Magandang gabi, bata. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Boses ng apo ko yung narinig kong sumigaw. Mamadali ako. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Boboy! Apo! Hindi. Nakahandusay sa may hagdan ng apo ko. Boboy! Elmo! Aida! Buksan niyo pinto! Madali kayo! Talian niyo! Ay, bakit to ba? Sarap ng tulog namin eh. Hindi Buboy ang anak ninyo. Bakit to? Ano si Buboy? May nangyari ba? Meron! Oh! Ano nangyari sa anak ko? Natagpuan ko siyang walang malay sa may hagdan. Ano? Itay, ilang oras na ho ang lumipas, pero bakit hindi pa nagkakamalay ang anak ko? Nag-aalala na nga ako. Siguro, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital sa bayan. Tawagin mo si Elmo. At ihanda mo na rin ang kailangang dalhin. Isusugod natin sa ospital ang apo ko. Oo. Dalihan mo. Tay? Nagkakamali na siya. Buboy, anak ko. Salamat at nagkamalay ka na. Alin ang alala ko sa iyo, anak. Sino kayo? Ha? Apo. Di ko kayo kailangan. Umalis kayo! Anak, ano ba sinasabi mo? Di niyo anak! Ha? Di ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin! Boboy! Umalis kayo sa harap ko!
Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Buhay, ano ko? Oo, hindi ko gusto nakikita ko sa apo ko. Inay, ano ang nangyayari sa anak ko? Umalis kayo! Alis! Ay, ikaw na ito, ha? Oh, nakakuha na kami ni Elmo ng masasakyan. Dadalhin na natin si Buboy sa ospital sa bayan. Hindi, wag. Inay? Wala ano ba sinasabi mo? Hindi doktor ang makapagbabagaling sa apo ko. Ha? Siyang? Nakikita ko'y walang sakit si Buboy. Ano? Pinaglalaroan siya. Ano? Ay, natitiyak ko. Sinasapian ng masamang espiritu ang apo ko. Bakit ganun ang nangyayari sa anak ko? Totoo kayang sinasapian siya naman sa mga espiritu? Sa nakikita kong itsura ng apo ko. Posible, Aida. Ano gagawin natin ngayon, Itay? Sundin natin kung anong ipagagawa ni Insyang. Dahil alam niya kung anong dapat gawin sa ganitong mga pangyayari. At humingi tayo ng tulong sa Diyos. Yeah. Ang ginagawa niyo! Tawag niyo ay tali! Tanggalin niyo yan! Kailangan ba talaga natin gawin ito, Itay? Oo. Hindi siya dapat na makaalis sa lugar na ito. Kailangan natin siyang igapos. Wala niyo! Ang anak ko! Kaya mo lang siya, Ayla. Hintayin natin si Insyang. Sinundo niya si Peryong, ang kapatid niyang albularyo. Pero Itay! Makinig ka sa akin. Katulad ng sinabi ni Insyang, huwag na huwag mo siyang pakakawalan. Sundin natin siya kung ayaw mong tuluyan ang mawala sa iyong anak mo. Nasa panganib ang apo natin, Ensyang. Kailangan nating magmadali. Iligtas natin si Bobo. Kuya Peryong, bago maging huli ang lahat, Oo. kailangan mabawi ang apo sa masamang espiritong lumulukob sa kanya. Tama. Hindi magtatagumpay ang kampo ng dilim sa kanya binabala. Tama. Dahil kung magtatagumpay siya, hindi natin kailanman mababawi ang ating apo. Habang panahon na siyang magiging alipin at pag-aari ng masamang espiritu. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Doy! Buboy, anak? Nahihirapan na ako. Baka wala mo na po ako dito. Anak ko, nakikilala mo na ako. Opo. Sige, nanay. Alisin mo na yung gapos sa kamay ko. Oo, anak ko. Oo, aalisin ko na ang gapos mo. Dalihan niyo. Yan. Ganyan mo, Noy. Alisin niyo yung gapos ko. Oo. Sandali.
Aida! Ano ginagawa mo? Tay, bumalik na sa normal ang anak ko. Kaya kailangan ko na siyang kalagan. Dalihan niyo po, Tay. Huwag! Tay! Huwag mong gagawin yan. Sumasang-ayon ako kay Siyang. Dahil posibleng tama siya. Ako man ay nakasaksi na rin ang katulad ng pangyayaring ito. Kaya hindi mo siya dapat napakawalan. Pero Itay! Pakialam merong matanda! Ha? Ano bang hinihintay mo, babae? Baka walan mo na ako! Baboy! Pabayaan mo siya, Aida. Pero... Talian mo. Higpitan mo ang pagkakatali sa kanya. Kamal! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo ito! Kukunin ko na ang batang ito! At hindi ko na siya ibabalik sa inyo kailanman! Hindi na! Ay, ayan. Narito na tayo, kuya. O, itong bayan namin. Salamat po. Bumaba na tayo. Tara. Mula rito'y nararamdaman ko ang lakas ng maligno. At sa palagay ko, alam ko na kung sino ang masamang espiritu ang sumanib sa apo natin. Sino? At anong klase siyang nilalang, kuya? Gaano ba kapanganib ang maligno na nananakit kay Buboy? Anak ko. Aida! Aida! Inayin siyang... Narito na ang tsuperyong mo. Kamusta, Aida? Tanto! Ikaw na naman! Ha? Nagtagpo na naman tayo, Tawilwil! Tawilwil? Si Tawilwil, ang bukod tanging maligno na sumanib sa anak mo. Umalis ka! Huwag mo akong pakailaman. Umalis ka dito, tanda! Ikaw ang umalis, Tawilwil! Iwan mo ang katawan ng apo ko! Umalis ka na! At huwag ka na magbalik! Hindi! Ayoko! Hindi ako alis! Hindi! Papatayin kita! Papatayin kita, tanda! Ano nangyayari sa anak ko? Tuluyan na siyang nilukuban ni Tawilwil! Ha? Nag-iibang itsura ng anak ko! Umahabang ibaba ng kanyang bibigyan! Ha? Ito! Hindi! Hindi! Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Tulungan mo! Tawilwil! Minsan na tayong nagtuos at tinalo na kita! Kaya inuutusan kita! Lisanin mo ang katawan ng aking apo! Kung tinarabubunin una sa panganamang pagkakataon, hindi pinapapayagan yun. Mabibiguta, tanda! Mabibiguta! Chupelyo! Tingnan natin, Tawilwil! Tingnan natin! Ano sa tingin niyo, Inay? Ay,
Kaya bang pagalingin ni Chuperyong ang anak ko? Meron akong tiwala sa kanya, anak. Dahil marami na siyang napagaling ng mga pinaglalaruan ng masamang espiritu. At saksi ako sa lahat ng kanyang ginawa. Pero nangangamba ho ako para sa anak ko. Uy, nauunawaan kita. Pero alam ko, hindi pababayaan ni Kuya Peryong si Boboy. Gagaling siya. Mapapaalis niya sa katawan ng aking apo ang malignong sumanib sa kanya. Magtiwala lang tayo. Ano? Ito pa! Titigilan lamang kita kung mangangako ka na iwan mo ang katawan ni Boboy at hindi na kailanman gagambalain pa! Akin na siya. Hindi ko na siya pagbalik sa inyo. Kung ganon! Chuperyo, tama na ho. Baka kumapano ang anak ko. Hindi! Huwag kang maglala! Hindi maano ang anak mo, Eda! Magtiwala ka! Ilan mo lang siya. Magagaling ang anak mo kung bibigilan mo. Anak ko. Ang katawan ng batang ito. Akin na siya. Inainsyang! Kung ganon, tanggapin mo, are! Insyang! Insyang! Dali! Ang asin kunin mo! Akin na, akin na! Ang asin ay isasaboy ko sa katawan mo ng ganito! Yan! Umalis ka sa katawan ng batang iyan! Umalis ka! Alis na ako. Alis na ako. Kuya Peryong. Wala na siya! Salamat. Umalis na siya! Salamat sa Diyos. Chong, bakit hindi pa rin bumabalik ang dating itsura ni Boboy? Dahil babalik pa siya! Chuperyong, ano ang ibig niyo sabihin? Hindi pa niya tuluyang iniwan si Boboy! Babalik pa ang malignong si Tawilwil! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Anong uri ho bang maligno si Tawilwil, Chong? Elmo, isa siyang naiibang maligno. Bukod kaangin siya sa lahat, nag-iisa lang ang kanyang uri sa mga maligno. Ano ba siya? Kapre? Tikbalang? Wala sa mga binanggit mo. Oh, Hindi siya kapre o tikbalang. Katulad ng sinabi ko, kakaiba siya. Mas nakakatakot ang kanyang itsura. anong itsura niya? Kasing laki siya ng kapre. Ngunit ang kanyang bibig, ang ibaba ng kanyang labi ay
abot hanggang pusong. Makapal naman ang bandang itaas. At may malaking mata. Malapad ang tenga. At puno ng balahibo ang kanyang mukha. At hindi mo matatagalan kung makikita mo ang kanyang anyaw. Ang dahilan kung bakit sumanib siya kay Buboy ay gusto niya itong kunin. Dahil masyado siyang nalulungkot sa kanyang pag-iisa. Dahil lahat ng maligno ay ayaw sa kanya. Kaya nais niyang may makasama. At ang napili niya ay ang iyong anak. Chong? At sana muli ko siyang mahadlangan sa kanyang masamang bala kay Buboy. Hindi siya dapat magtagumpay, Elmo. Hindi dapat. Aida. Inay? Ipinagluto kita ng makakain. Eto. Oh, kumain ka muna. Wala ko akong gana, Inay. Pero kagabi ka pa hindi kumakain. Mamaya na lang At hindi ka pa rin nagpapahinga, anak. Ayoko kasing iwan ng anak ko, Inay. Gusto ko lagi ko siya nakikita. Pero Aida... Natatakot kasi ako. Pakiramdam ko, hindi ko na siya muli pa makikita kapag umalis ako sa tabi niya. Anak! Ayoko siya mawala, Inay. Ayoko. Dati-rati kapag ganitong oras may mga bata pang naglalaro dyan sa labas. Pero ngayon wala kang makikita kahit isa. Siguro ay natakot sila dahil doon sa nangyari kay Buboy. O hindi naman kaya pinipigilan sila ng kanilang mga magulang. Ay, kawawa naman ang apo natin, Insyang. Bakit siya pa ang napiling paglaruan ng walang pusong malignong yun? Teka nga, anong oras na ba? Mag-aalas 6 na ng gabi. Bakit? Ganun ba? O halika na, pumasok na tayo sa loob. Hindi tayo dapat manatili dito sa labas ng bahay habang hindi pa tuluyang gumagaling si Buboy. Halika na't bilisan natin. Oo. Tandaan ninyo, walang magbubukas ng pinto. Kahit na anong mangyari. Oo, kuya. Tatandaan namin. Ngayon, mag-uusal na ako ng aking orasyon. Kuya, ano yung inilalagay mo sa may pinto at bintana? Inukurasyonan mo pa. Isang uri ng panguntra, Insyang. Ha? Labang kay Tawilwil. Mabisa itong panlaban sa malignong yaon upang matiyak na hindi siya makapasok din eh. Ganon? Malibang may ibang magbukas ng pinto o kaya bintana. Kuya? Kaya tandaan mo ang sinabi ko, Insyang. Wag ninyong subukang buksan ang mga bintana at pinto hanggang sa pagsikat ng araw. Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Kakainis naman itong mga lamok na to. Magsindi na nga ako ng katol, bali wala pa rin. Ano ba yan? Ba't talagang... Eto pa. Ayan. Ayan, di patay ka.
Lalagay ko nga itong katol sa ilalim ng sopa. Ayan. Siguro naman hindi na makakalapit ang lintik na mga lamok na to sa akin. Patulog na nga ulit. Aba, may kumakatok. Sino kaya ito? Sandali! Storbo naman po. Teka nga, andyan na! Ano bang kailang... Maaari bang tumuloy, tanda? Diyos ko! Maligna! Maligna! Aling! Maligna! May maligna! Napakapangit na maligna! Binuksan mo ang pinto! Oo! Nakita ko ang maligna! Nakakata ako! Hindi! Pinapasok mo si Tawilwil! Nasa loob na ng bahay na ito ang maligno! Si Boboy! Ang anak ko! Ha? Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na! Chong, ano ang nangyayari sa anak ko? Pinahihirapan siya ni Tawilwil! Kung ganun, gumawa kayo ng paraan. Iligtas niyo ang anak ko. Oo! Ililigtas ko siya sa kapangyarihan ng maligno! Sa pamamagitan nito! Chong, Ang 3 puting balahibo ng manok na ito, ito ang tatapos sa paghihirap ng anak mo laban kay Tawilwil. ano ang gagawin niyo dyan? Malalaman mo, Elmo. Hintayin na lamang nating muling ganap na makapasok si Tawilwil sa katawan ni Boboy. Ay, kasalanan ko! Kasalanan ko! Tama na. Hindi mo naman sinasadya yung ginawa mo. Balae, ipinahamak ko ang apo natin. Ako ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Ako! Deleng. Kapag may nangyaring masama kay Boboy, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ay, ba't niyo hinahasa ang itak? Kung nagpakita ang malignong yun kay Deling, maaari ko rin siyang makita. Itak? Ang itak na ito ang tatapos sa kahibangan niya. Papatayin ko siya at hindi ako natatakot sa kanya. Itak? Papatayin ko ang malignong yun. Sinabi sa akin ni Elmong binabalak mo. Totoo. Gagawin ko kung sinabi ko, Deling. Simeon, nakita ko na siya. Napakalaki niya. Hindi mo siya kaya. At isa pa, may kapangyarihan siya. Kahit na sa ginagawa niya sa apo ko, wala akong nararamdamang takot sa kanya. Galit ang nararamdaman ko, Deling. Ipaubaya na lang natin kay Peryong ang lahat. Mas alam niya ang dapat gawin kaysa sa atin. Paano kung hindi siya magtagumpay? Paano kung mabigo siyang iligtas si Boboy? Simeon! May hangganan ng kakayahan ni Peryong. Kaya hindi tayo nakasisiguro. Kaya kailangan kong gawin ito. At wala akong pakialam
kahit mamatay ako. Ay, Diyos ko. Alam ko po na ikaw ang nakababatid ng lahat. At nakikita niyong nangyayari sa aming pamilya. Kaya hinihingi ko po ang inyong tulong. Huwag mo po sanang pabayaan ng apo ko. Iligtas mo po siya sa masamang espiritu na nagpapahirap sa kanya. Tulungan mo po kami, Panginoon. Huwag niyo po sanang ipahintulot na mapahamak ang apo ko o sino man sa pamilya namin. Pinapaubaya ko po sa inyo ang lahat. Diyos ko! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Boboy, anak. Ay, Itay! Bakit ang dilim? Wala akong makita. Nasaan kayo? Si Bobo yan. Dinala ng maligno ang kanyang espiritu sa dilim, kaya wala siyang makita. Anak, narito ako sa tabi mo. Oh, John! Bakit hindi kita makita, Itay? Anak, Hindi kanya makikita, Elmo. hahawakan ko mga kamay mo, anak. Nararamdaman mo ba ako? Hindi. Wala. Malamig. Malamig dito, Tay! Oh, wag mo siyang bibitawan. Pumapasok na ang maligno sa kanyang katawan. Oo. Oo. Ito na ang oras ng aming muling pagtutuos. Boboy, anak. Hindi mo ako Talagang wala kang kadala-dala, kampo ng dilim. isa pa rin hangal. Isa ka ng mahinang muka. Mababagulit ng ninata. Hindi mo ako kaya. Hindi! Ito ang katapat mo, Tobelwell! Ano yan? Ang 3 puting balahibo ng manok na ito na inipit ko sa pagitan ng 2 daliri ng paa ng batang ito. Masakit! Ano sa ko? Hindi ko aalisin ito hanggat hindi mo nilulubayan ang batang ito. Umalis ka, kampo ng dilim! Umalis! Lumuhod ka, anak. Tulungan natin si Peryong sa pamamagitan ng pagdarasal. Hilingin natin sa Diyos na sana'y magtagumpay siya laban sa kampo ng dilim na yan. Hawakan mo ito. Hawakan mo itong rosaryong ito. Manalangin tayo ng taimtim sa ating Panginoon. Hindi ka ba susuko, Tawilwal? Ayaw mo ba talagang lisanin ang katawan ng batang ito? Wala kang paglato. Hindi ko siya iiwan.
Isasabot mo na siya sa aking kinaroroonan. Hindi mo siya maaaring isama kampul ng dilim. Hinding-hindi mahihintulutan ng Panginoon ng ibig mo. Akin siya. Talagang matigas ka, ha? Hindi mo ako kayang takutin, maligno! Walang magagawa ang kapangyarihan mo laban sa akin! Mahihirapan ka lang! Kung totoo ang sinasabi mo, pakawalan mo ako dito. Kahagam mo ako. At tingnan natin kung kaya mo akong labanan. Hindi! Kung gusto mo, umalis ka sa katawan ni Buboy! Saka mo ako labanan! Huwag mong gamitin ang kanyang katawan sa iyong kaibuhan! Tuwag ka! Tuwag! Ikaw ang tuwag, maligno! Dahil gusto mong gawing pananggalang ang katawan ng batang ito! Laban sa akin! At hindi mo ako maloloko! Kampul ng dilim! Huwag ka lang magpatigas! Dahil hindi rin kita titigilan! Hindi ka wilwil! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Elmo, kumusta na? Ano na nangyayari sa loob? Patuloy pa rin nagmamatigas ang maligno. Ayaw niyang lisanin ang katawan ng anak natin. Ay, Diyos ko! Paano na? Anong gagawin natin? Baka hindi yan kaya ni Chopper yung mapahamak si Buboy. Huwag kang mawala ng pag-asa. May magagawa si Chuperyong. Magtatagumpay siya. Pero bakit parang nahihirapan siya? Ang mabuti pa, bumalik ka doon kay Inay. Ituloy mo lang ang pagdarasal. Kailangan niya ng anak natin. Pero Elmo... Sige na, Aida. Gawin mo ang sinasabi ko. Kung gusto mong makaligtas sa tiyak na kapamakan ang anak natin. Ang totoo, parang pinaghihinaan na rin ako ng loob. Pero hindi ko dapat na ipakita kay Aida. Natatakot din ako sa maaring mangyari kay Buboy. Pero sa ngayon, wala kami magagawa kundi ang umasa. At magtiwala pa rin na hindi mabibigo si Chuperyong. Ang insensong ito, nabigay ni Chuperyong. Kailangan sindihan ko. Malaki raw ang magagawa nito laban sa maligno. Pinahihina ng amoy nito ang taglay na lakas nila. Sisindihan ko lang. Sana totoo. Sana. Ano to, Wilwil? Hindi ka pa ba susuko? Ayaw mo pa rin bang umalis sa katawan ng batang yan? Pagod na ako. Kailangang tapusin na natin ito. Pagod ka na. Sumuko ka na, tanda. Lupayan mo na ako. Dahil wala ka nang magagawa. Magbibigo ka na ngayon.
mo ako mapapakali sa katawan ng bata ito. Kahit ano ang gawin mo, akin na siya. At magiging kasama ko na siya. Saan man ako magpunta habang panahon. Hindi mangyayari yon hanggat naririto ako at buhay ako. Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo kailanman maisasama si Buboy sa iyong daigdig. Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Minsan, ano nangyayari? Patuloy pa rin silang nagtutuos na dalawa. Naiinip na ako. Alam ko nahihirapan na si Buboy. Hirap na ang apo ko. Huwag kang mainip. Maghintay lang tayo. Mapapalayas din ni Kuya Peryong yung maligno nyo sa katawan ng apo mo. Hindi. Ayoko na maghintay. Kaya kailangan gumawa na ako ng paraan. Saan ka pupunta, Simeon? Simeon! Magliligtas sa apo ko. Diyos ko, anong binabalak niyang gawin? Ano? Kailangang mailigtas ko ang aking apo. Hindi ako papayag na makuha siya ng malignong yon. Sukdo lang ibuwis ko ang aking buhay. At tinitiyak ko, hindi magtatagumpay ang kampo ng dilim. Ang itak na ito, itong gagamitin ko upang tuksain siya. Alam ko na kung anong gagawin ko. At natitiyak ko na magtatagumpay ako. Ano ka mo, Insyang? Gagawin niyo ng asawa ko? Oo, Diling. Kaya nga kailangan mapigilan natin siya dahil mapapahamak siya pati na ang ating apo. Ano ba namang naisip ni Simeon? Bakit siya nakikialam? Ay, nawawala na ng pag-asa kaya desperado na. Hindi niya na naisip na baka lalong maging komplikado ang lahat kapag ginawa niya ang kanyang binabala. Bilisan natin. Oo. Sundan natin siya bago maging huli ang lahat. Ano? Sumusuko ka na ba, anak? Sinabi ko na sa'yo, wala kang magagawa laban sa akin. Mapapagod ka na. Ako ang nagtagumpay kanina. Ako! Nagkakamali ka! Hangal na maligno! Isang panmatanda! Simeon! Anong... Ako lang tatapos sa kanya, Peryong. Anong ginagawa mo, Simeon? Bakit mo siya kinakalagaan? Sige! Tamagan mo ako, matanda! Sige! Simeon! Huwag mong gawin yan! Huwag! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim.
ng anak natin, Elmo. Paano kung tuluyan na siyang maisama ng malignong yon sa kanyang mundo? Sinabi ko na sa iyo, Aida, hindi mangyayari yun. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero... Makaliligtas si Buboy. Kaya ipanatag mo ang loob mo. Makakasama pa natin ang ating anak. Tandaan mo yan. Simeon! Bakit mo yan ginawa? Mas mahihirapan tayong matalo siya! Ngayon, wala ka nang magkagawa pa. Albularyong pulpuran. Ngayon, madaya mo na magkagawa ang gusto ko. Salamat sa'yo, hangal na matanda. Aalis na ako, kasama ang bata nito. Hindi. Kung inakala mong magagawa mong gusto mo, nagkakamali ka, maligno. Anong sinabi mo? Simeon! Anong binabalak mo? Bakit mo binunot ang iyong itak? Papatayin ko siya. Papatayin ko ang hayop na malignong yan. Simeon! Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Mapapahama ka lang. Wala akong pakialam. Ang mahalaga yung apo ko. Ililigtas ko siya. Anong magagawa mo laban sa akin, hangal na matanda? Ikaw, kung talagang matapang ka, labanan mo ako. Umalis ka sa katawan ng apo ko. Harapin mo ako. Yan ba ang gusto mo? Maglaban tayo. Lalaki sa lalaki. Sige! Katapusan mo na, hangal na matanda. Anong? Nabigla ka na. Natakot ka ba sa aking anyo? Simeon! Lumayo ka! Umalis ka na! Hindi mo siya kaya, Simeon! Hindi! Papatayin kong hayop na yan! Papatayin ko! Simeon! Patay na si Simeon. Kailangan kong kumilos. Kailangan samantalahin ko ang pagkakataong ito. Kailangan! Tamang-tama. Malapit na mag-umaga. Ito ang pagkakataon. Inutin na ang lunario. Anong gagawin mo? Kailangan ilabas ko ang katawan ni Buboy sa bahay na ito bago magliwanag. Anong ginagawa mo? Bakit mo binubuhat ang katawan ng batang yan? Hindi ka magtatagumpay, kampo ng dilim! Hindi! Sa matatanin yan, ibalik mo dito ang bunaryong pulpul. Ibalik mo! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Daling! Ilan mo! Simeon! Diyos ko! Ang asawa ko! Bakit siya nakabulagta?
Simeon! Simeon, asawa ko! Duguan ang kanyang ulo. Bali ang kanyang leeg. Patay na siya. Diyos ko! Simeon! Kuya Pedro at si Buboy, wala sila dito. Eh, nasaan sila? Simeon! Kaya, napahamak na rin sila sa kamay ni Tawilwem. Doon sa bandang yun, sa dakong silangan. Kailangang makarating kami doon. Kailangan, bago sumikat ang araw. Pipilisan ko po. Malapit na siya. Narito na ako. At lumiliwanag na. Sumisikat na ang araw. Nagtagumpay ako! Nagtagumpay ako! Bumalik na ang dati niyang itsura. Ibig sabihin, tuluyan ang nawala ang maligno. Oo. Nagtagumpay tayo. Hindi nagtagumpay si Tawilwel. Natuluyang itago sa kadaliman si Buboy. Nakita niya ang sikat ng araw, buhat sa kanyang kinalalagyan. Kaya siya nakabalik. At hindi yun inaasahan ng maligno. Natalo natin siya. At dahil sa kanyang pagkabigo, hinding-hindi na muli pang magagambala si Buboy. Hindi na, Aida. Ay, naku, salamat po, Diyos ko. Pero ang itay, wala na siya. Wala na ang itay. Malaki ang nagawa niya para magtagumpay tayo. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang apo. Tunay nga, nalabis ang pagmamahal niya kay Buboy. Sayang nga lang, at wala na siya. Wala na si Simeon. Nag-iisa na naman ako ngayon. Dahil sa hanggang na ako nararamdaman. Sulat ng mga anak ng mga kasama. Saan? Wala ang nag-iisa. Dahil lang siya sa inyong paligid at nag-aabang. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Maligno. Sa isa na naman, gabi ng lagi.
Villegas, Bobby Cruz, Genevieve de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Jerry Gutiérrez. Naglapat ng tunog, Temyo, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Boyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.